Hello, hello, mic test. Sige po, magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay magpapaumpisa na sa ating pong preaching service. At bilang pambungad na awit, awitin po natin itong page 42. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Maraming salamat po sa ating pong inawit. Marahil ay isunod po natin itong page 50. Si Kristo'y batong matibay. Hiniling po sa ikapat na stanza, tayong lahat ay tumayo.
po, hingin po natin kay kapatid na Brian na pangunahan tayo sa opening prayer. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na banal at dakila sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito na binigay niyo sa amin upang kami makapagtipon at makinig ng inyong mga salita. Nawa po kayo po ang magbigay ng katahimikan sa aming paligid at magbigay ng paggabay sa amin upang maunawaan namin ang inyong mensahe. Kayo rin po ang gumabay sa anak niyong gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita. Kayo po ang magbigay ng kaalaman at katalinuhan sa Kanya upang ipadala niyo sa amin ang inyong mga mensahe. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, ang mga kapatid na humahayo at ang mga kapatid na wala ngayon dito. Kayo rin po ang mag-ingat sa kanila. Patuloy niyo po kaming gabayan sa natitirang oras. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maraming salamat, Brother Brian. Para po sa ating pong mga announcement, para sa ating pong lingguang gawain, at ganun din po, doon po sa kapatid din po natin na pumanaw, ay nakikiramay din po ang ating pong iglesia. Dito po sa Florida New Settlement Christian Church kay Brother Berting. Nawa ay bigyan din po ng kaliwan maging ang kanya pong mga pamilya. At ganun din po, kung may umalis ay meron din pong dumating. Yun naman po yung sa kapatid po natin si Brother Anthony at Sister Jonah. Isinilang din po yung kanilang second baby. At congrats din po sa ating pong mga kapatid. Ngayon po ay hindi ko na rin po patatagalin. Tatawagin ko na rin po ang ating pong tagapagsalita, si Brother John Gutierrez. Salamat, Brother Abel. Magandang umaga po sa ating pong lahat, mga kapatid. At isa rin po sa pasalamatan po natin yung pong naging success po na fellowship po sa Nueva Ecija Christian Church. Kasama po ang ating pong mga youth at ilan po sa mga adult na nakadalo po sa fellowship po sa Nueva Ecija. Purihin po at pasalamatan po natin ang Panginoon. At ngayon po, nais ko pong i-share po sa atin ay makikita po natin sa aklat po, Gospel of Mark, chapter 3. At babasahin ko po yung verse 1 hanggang po sa mga sumusunod po na talata. Sabi po sa Mark chapter 3 verse 1, At siya'y muling pumasok sa sinagoga, at do'y may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat, upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, Magtindig ka. At sinabi niya sa kanila, Katuwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama? Magligtas ng isang buhay o pumatay? Datapot sila'y hindi nagsiimik. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay, at iniunat niya at gumaling ang kanyang kamay. Verse 6, At nagsilabas ang mga Pariseyo at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya, kung paanong siya'y mapapuksa nila. 7, At si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad ay lumigpit sa dagat, at nagsisunod sa kanya ang lubhang karamiang tao mula sa Galilea at mula sa Judea. Tayo po ay muling manalangin at humingi tayo ng patnubay po sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po, amin pong hinihiling ang inyong pong patnubay po sa amin pong pag-aaral ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin ang banal na Espiritu ang manguna po sa mga puso po namin, sa amin pong mga kaisipan, sa amin pong mga pakinig,
at wala pong maging hadlang para ang inyong pong mensahe po ay tunay po na maipaabot niyo po sa amin sa tulong at biyaya po ng inyong pong mga salita. Patuloy, Ama, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang oras po na ito. At ito po ay amin pong hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa binasa po natin na kapitulo ng Mark at mga talata po na ating pong nakita, minsan pa po ang ating pong Panginoong Yesus ay gumawa po ng miracle sa pamamagitan po ito pong lalaki po na meron pong karamdaman. Ginamit po dito sa ating pong Tagalog po na tuyo ang kamay. Sa English po, ginamit po niya yung pong word po na wither hand. Hindi po ako nagkakamali sa pagkabasa. O sa mababaw na salin, siya po ay paralyzed. Yung kanya pong karamdaman. At kung titingnan natin sa Luke, mas detail po yung binanggit po dito. Verse 6 ng chapter 6 din po. Ang sabi po dito naman ni Luke, at nangyari ng ibang Sabat na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo, at dooy may isang lalaki at tuyo ang kanyang kanang kamay. So, specific po dito ni Luke na yung paralyzed na kamay nito pong lalaki ay yung kanyang right hand. No? At ang event po na ito ay nangyari po sa sinagoga. Ang sinagoga po ay lugar po siya na doon po ay meron pong copy ng law or yung Pentateuch, yung pong sulat po ni Moses. Hindi po sa katulad ng panahon po natin, hindi po katulad ngayon ay noon po kasi hindi pa complete ang Biblia. At sa mga sinagoga ay meron pong copy po noon. Yung pong Genesis, Exodus, Leviticus, Number, and Deuteronomy, yung pong Old Testament. Hindi katulad ngayon ay almost tayo pong lahat ay meron pong copies. Hindi lang hard copies, minsan may tinatawag na po yung soft copy, yung mga nasa cellphone po natin. Po. Pero nung panahon po na yon ay konti lang yung copies. At dito nga po sa lugar po na ito ay nandoon po yung mga kopya po na yon. Kaya malimit po na doon po madalas pong napupuntahan po ng ating Panginoon. At ang purpose niya nga po, sabi po dito, siya po ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Yung pong pangangaral po ng ating pong Panginoong Yesus. Kaya ang ating pong Panginoong Yesus, kumbaga yung pong mga crowd po niya nung panahon po na yon, ay yung pong nandoon po sa sinagoga. At kung titingnan po natin, nangyari din po ang event po na ito. Sabi po, kung babalikan po natin sa Mark chapter 3, sa verse 2, sabi po dito, at siya inabangan nila kung pagagalingin niya sa araw ng Sabat, yung pong day ng Sabat. Or yung po kasing Sabat ay Saturday. Mamaya, titingnan din po natin yan. Araw po ito ng Sabado. At sa mga Hudyo, ang kanila pong practice, ito po yung pamamahinga. Yung araw po ng rest. O kumbaga sa term po natin ngayon ay day off. Yun po yung kanila pong araw ng pamamahinga. Pero dito po nais ko pong tingnan po natin. Una po ang ating pong Panginoong Yesus. Bagamat nabanggit nga po natin na ang ating pong Panginoong Yesus ay nandun po siya sa sinagoga, na kung saan nandun po yung mga copies nung pong mga aklat ng kasulatan. At yung pong panahon po na yon, nakita po natin na marami pong mga tao din pong nandun. Kasi yung huling binasang talata po natin, after mapagaling ng Panginoong Yesus, yung pong, may paralyzed ang kanyang kamay, ay maraming sumunod sa Panginoon. Ako po'y naniniwala na crowded, marami pong tao po doon na maaring nakapakinig, nakakita sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. At nakita rin natin yung pinaka-main purpose doon sa Luke chapter 6 ay upang magturo. I-reach out po through message ng Diyos, through message of Christ, yung pong mga tao pong nandoon. Pero isa pong maganda po ang nakita po natin dito. Napansin niya po yung isang lalaki.
Napakaganda po dahil sinabi dito, at dooy may isang lalaki. Ito pong lalaki po na ito, nakita rin po natin na kung titingnan po natin, ito po yung madalas naman pong hindi pinapansin. Marahil po ito pong lalaki po na ito, sabi nga po ng mga nag-aaral po sa Biblia, maaring talaga pong spot niya po yon dahil karaniwan po ang may mga karamdaman, sila po yung naghihingi po ng limos. Kaya sila po ay pumupunta sa maraming tao, marahil iniisip po nila na mas more opportunity na sila po ay malimusan dun sa mga ganun pong lugar. Kaya lang, dahil po sa kanilang karamdaman, sila naman po yung madalas pong hindi pinapansin. Meron din pong nagsasabi na ito pong lalaki po na ito ay sinadya na dalin ng mga religious group. Kaya nga doon sa verse 2, sinabi po dito, at siya'y inaabangan nila. Parang nilagay nilang trap daw yon sa ating Panginoong Yesus. Para po, sabi po kasi dito sa verse 2, upang siya'y maisakdal nila. Meron din pong nagsasabi na ito pong lalaki po na ito ay dinala po nila doon para ang ating Panginoong Yesus ay magawan po nila, ma-accuse po nila na sa araw po ng Sabat siya po ay gumawa. Pero kahit alin po sa dalawa, alam po natin ang ating pong Panginoong Yesus. Nakikita po niya ang lahat ng bagay. At mapalad po ang lalaki po na ito dahil nakita po siya ng Panginoon, hindi dahil something na siya ay popular, napansin siya ng Panginoon, hindi dahil kilala po siya sa lipunan, napansin siya ng Panginoon, nakita po natin, sabi po doon sa verse 1, tuyo ang kanyang kamay. Doon po sa kanya pong real condition, nakita po siya ng ating pong Panginoon. Gusto ko rin pong basahin po sa Mark chapter 6 verse 48. Bilang ating pong sa 14, sabi po kasi dito, sabi po sa Mark, at pagkakita sa kanila ng totoong nangalulumbay sa pagod, sapagkat sinasalungan sila ng hangin, at malapit na ang ika-4 na pagpupuyat sa gabi, ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at ibig silang lagpasan. Verse 48, sabi po dito, pagkakita sa kanila. Ano po ba yung context po nito? Ito po yung panahon na ang ating Panginoon, nagpakain po siya ng 5,000 men. Iba pa po yung pong mga kababainan at mga bata. After po noon ay pinahayo po niya yung mga alagad sa dagat. At ang ating Panginoon ay umakyat po siya sa bundok para siya po ay manalangin. At habang siya po'y nananalangin, ito po yung sinabi po sa verse 48. Sa malayong lugar, nakita po sila ng Panginoon. Ano po yung gusto po natin establish po dito po sa una po nating puntos? Ang Panginoon ay nakikita po niya ang lahat po ng kalagayan po ng tao. Generally, alam po ng Panginoon at nakikita po niya na ang tao po ay naghihirap po siya dahil sa kasalanan. Kaya nga po sa youth fellowship, yun po yung una pong puntos, yung problema. At ang problema po ay ang kasalanan po ng tao. Dahil yung problema po na yon, ang kabayaran ng kasalanan, alam po natin, is kamatayan. At alam po ng Panginoon po yun. Kaya po, ang Diyos, ang Ama, pinlano niya po ang kaligtasan. Ang anak, siya po ang gumanap ng plano ng Diyos. At yun po ang kamatayan po niya doon sa krus ng Kalbaryo. At yun po yung ginawa ng Panginoon para po sa atin. Yan po yung gospel. Nakikita po niya yung pong mga unbeliever sa kanila pong kondisyon.
Hindi po yung pong mga mabubuti. Kung tingnan po natin, no, yung mga self-righteous, hindi po sila. Kundi po yung pong mga nakikita po niya, yung mga in real condition po nila, na naghihirap, sufferings. Katulad po ng ating po na pag-aaralan, karamdaman po. At sa tao po, marami pong sufferings ang tao, mentally, physically, emotionally, financially, etc. Yan po ay nakikita po ng Panginoon. At hindi po tayo pababayaan po ng Panginoon. Makikita rin po natin, hindi lamang po ang mga hindi mananampalataya ang nakikita po niya. Maging pong tayo pong mga mananampalataya. Hindi po ba very comforting po yun? Na nakita ng Panginoon yung pong kalagayan po natin. Kasi marahil sa ibang tao po, yung tingin po nila sa atin ay minsan mali. Di po ba? Iba yung tingin ng tao sa atin. Kahit, actually, more on, lagi ganun sa mga believer. Di po ba? Nakikita na nila sa mga believer na parang walang problema yung mga believer. Lalo na kung ang titingin ay yung mga unbeliever. Pero ang Panginoon, alam po niya. Alam po niya yung pong kalagayan po natin. Alam po niya yung mga kahirapan po natin. At nakikinig ang Panginoon. Kung di po ako nagkakamali, si Elijah po ba? Yung nanalangin siya sa Panginoon, Panginoon, kunin mo na ako. Gusto niya nang mamatay. Dahil po sa, after lang yun nung isang miracle din na ginawa ng Diyos na yung binasaan niyang tubig ay pinaapoy po ng Diyos. Alam ko, natuturo ni Brother Brian po na. Pero mga ilang araw lang nun, ay hinihingi niya na siya ay mamatay. Bakit? Na-burn out siya. Ano sabi ng Panginoon? Magpahinga ka. Hindi sinabi ng Panginoon na, hindi, kaya mo yan. Magpatuloy ka lang. Dahil ang Panginoon, alam niya yung tunay na nararamdaman ni Elijah. Sabi niya, kumain ka, magpahinga ka, matulog ka. At after po nun, nag-gain po yung kalakasan po niya ulit physically. Ano pong gusto po natin i-point po doon? Alam po ng Panginoon yung condition po natin, kahit tayo pong mga mananampalataya. Alam po niya yung pong kung talagang nangangailangan ka o pinapaawa mo lang yung sarili mo. Kung talagang ganito yung kalagayan mo, tandaan po natin, wala po tayong maitatago sa Panginoon. Kasalanan man po yan, kahirapan man po yan, ano man po yan ay hindi po natin matatago sa Panginoon. At napakaganda po dahil ang Panginoon ay lagi po siyang handa naman din pong mag-response. Alin man po dun sa atin pong kalagayan. Kaya sabi nga rin niya sa Matthew chapter 9 verse 36, pansinin po natin yung pong sinabi po dito, datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila. Hindi lang po basta nakita tayo ng Panginoon, na-observe niya po. Maari po kasing minsan ganun po tayo, nakikita po natin yung pong mga kalagayan po. Pero ang napakaganda po dito, yung response, no, yung nahabag siya sa kanila. At nung pong damdamin po niya yon, hindi lang po basta damdamin dahil po meron pong ginawa ang Panginoon sapagkat pawang nangangahapis at nangangalat na gaya ng mga pastor, tupa na walang pastor. No? Gaya ng mga tupa na nawalang pastor. Kaya tingnan po natin, no? Yung pong pag-ibig po ng Diyos. Kaya gusto po nating establish dito po sa una pong points po na ito, nakita po natin na ang Panginoon ay alam po niya na yung kalagayan, nakita po niya yung kalagayan, ito pong may karamdaman po na ito. At ano pong ginawa po niya? Babalikan po natin. Sabi po dito, at sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, magtindig ka. In-approach po niya. Hindi niya lang po nakita, kundi ito po ay in-approach po niya. At pangalawa po,
After po niyang mai-approach ito pong may karamdaman, sabi sa verse 4, at sinabi sa kanila, katuwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama, magligtas ng isang buhay o pumatay, datapwat sila'y hindi nagsiimik. Ito pa po yung napakaganda. Doon sa pool room na lugar po na yon, hindi lamang po niya nakita yung pong may karamdaman. Pangalawa, nakita niya rin po ito pong mga religious group. In-approach niya rin po yung pong mga religious group na ito. Kasi kung babalikan po natin, dito rin po sa Mark chapter 2, abante lang tayo ng konti. Sabi kasi dito sa verse 24 ng Mark chapter 2, at sinabi sa kanya ng mga Pariseyo, narito bakit ginawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid. At sinabi niya sa kanila, kailanman bagay hindi niyo nabasa ang ginawa ni David, ang siya'y nangailangan at nagutom, at siya'y ang kanyang mga kasamahan, kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdote, si Abiatar, at kumain siya ng tinapay na itinalaga na hindi matuwid kanin, maliban sa mga saserdote lamang, at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat dahil sa tao, at di ang tao dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay ang Panginoon naman ng Sabat. Kasi ang istorya po dito, yung verse 23, sabi po, basahin ko na rin po, at nangyari na nagdaraan siya sa mga bukiran ng trigo ng araw ng Sabat, at ang mga alagad niya'y samantalang nagsisilakad, ay nagpasimulang nagsikitil ng mga uhay. Parang pumitas sila ng mga bunga. At nakita po yun ng mga Pariseyo, nagalit po sila. Bakit nila ginagawa yun sa araw ng Sabat? Kasi nga dapat rest. At sinabi ng Panginoon nga, ang Sabat ay hindi ginawa para sa tao, kundi ang Sabat ay ginawa para sa tao. Baliktad po, di po ba? Iniisip po kasi nila na dapat yung tao sumunod siya sa Sabat. No. Alam po natin yung pong Sabat, ang ibig sabihin nun, rest. Kaya yung sinabi po ng Panginoon, doon sa 27, balikan po natin, sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ibig sabihin, para makapagpahinga ang tao. Yun ang ibig sabihin po nun. At di ang tao dahil sa Sabat. Yun po yung point po nun. Kasi sabi po sa Exodus, kung babalikan po natin, ano po ba yung Sabat? Chapter 20, verse 8 hanggang 10. Sabi po dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at ang iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit, sabi po sa verse 10, ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak, ni ang lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Ito po yung Sabat. Sabi ko nga po kayo na parang day off. Sa 7th day, ano po ba yung ika-7 araw? Saturday. Kaya meron pong mga grupo po ngayon, ang kanilang belief ay Saturday, yung pananambahan, yung mga Sabadista. Pero kung titingnan po natin, ito po ay ginawa po ng Diyos para makapagpahinga ang tao. Ang Diyos, ginawa po niya yung creation. Lahat ginawa po niya, pero doon sa 7th day, nagpahinga po ang Diyos. At alam niyo po, ang lahat po ng ito, sabi ng Biblia, ay anino lamang. Sabi po doon sa Colossians chapter 2, sabi po sa New Testament, sulat po ni Pablo, Colossians chapter 2, verse 2 hanggang 3. Sabi po, upang mga aliw ang kanilang mga puso
sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan. Colossians chapter 2, verse 16. Sabi po, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na magsisidating. Ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ibig pong sabihin, shadow, ibig pong sabihin nito ay meron talagang totoo. Kasi pag shadow, di ba, hindi naman yung nakikita nating anino, yun yung talagang totoo. Kunyari, ako may anino po ako, pero yung totoo ay ako, hindi po yung anino. At ang katuparan po nito ay si Kristo. Ang gusto pong ituro po nito, na ang rest ay nasa Panginoon. Hindi po siya araw. Kundi ito po ay persona. Kaya sinabi rin po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 11, verse 28, sabi po niya, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang luba at kayo'y aking pagpapahingahin. Sa original po, ginamit po niya yung kayo'y aking Sabat. Yung word na rest sa English, pagpapahingahin. At yun po yung gusto pong, kaya kinausap po ng Panginoon, ito pong mga Pariseyo po na ito, na gusto po ng Panginoon na malaman po nila. Pero sabi ko nga po, kaya nga pwedeng ito po ay stage, no? Ginawa ng mga Pariseyo. Kasi doon sa mga unang mga talata, nakita po ng mga Pariseyo na yung mga alagad ay parang sinusuway nila yung Sabat. Pumitas sila sa araw ng Sabat. Kaya ang ginawa nila, parang kumuha sila ng may sakit, nilagay po nila doon sa ano. At sabi doon, inaabangan nila ngayon. Hindi na ngayon yung mga alagad, kundi yung pong ating Panginoong Hesus. Kaya nga kayo na doon sa una, pinupunto po natin na ang Panginoon, nakitingin siya doon po sa may karamdaman. Pero ito pong mga Pariseyo, wala silang pakialam doon. Parang ang sabi nga, possible na ginamit pa po nila yon. Isa lang po ang tinitingnan po nila, ano po, ma-accuse po nila ang ating Panginoong Hesus. Pero ang tingin po ng Panginoong Hesus sa kanila, ano po? Balikan po natin yung sa Mark. Ang sabi po ng Panginoon, verse 5, at nang siya'y lumigap sa kanila sa palibot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, uunat mo ang iyong kamay. At iunat niya at gumaling ang kanyang kamay. Ano naman po yung nakita po niya dito po sa mga Pariseyo? Nakita po niya kanina yung hurting, yung may karamdaman. Pangalawa, nakita po niya yung hard heart. Matigas na puso. At bakit tumitigas po ang puso ng isang tao? Naalala niyo po yung pong sa Egypt, ang Diyos, through Moses, nagpadala po ng salot. Pag dumarating po yung salot, ang parao, gusto niya na palayasin na yung pong mga Israelites. Pero pagka wala na yung salot, hinahabol niya. May ginamit doon na term, sabi niya, pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon. Ibig po bang sabihin, ang Diyos ang may gawa, bakit tumigas ang puso ni Paraon? Hindi po. Napakaganda nung nabasa ko pong halimbawa. Yun daw pong mga kamay natin pagka kino-continuous rub natin. Nagkakaroon ng ano po? Kalyo. Diba? At ano po, pag may kalyo, tumitigas yung balat natin. Ano po yung nagiging reason bakit ang puso naman ng tao ay tumitigas? Yung continuous rejecting din ng Word of God. Si Paraon po, ilang beses po yun. Umabot nga ng 10 salot
Pero lagi po niyang nire-reject ang Word of God. Kaya tumigas na po yung puso po niya. Ito pong mga religious group, sila po yung mga experts sa law. Sinabihan po sila ng Panginoon dito, ano bang mas mabuti? Gumawa ng ganito sa araw ng Sabat o ganyan, ganyan. Yung pong mga Pariseo, alam po nila yung sagot. Pero anong ginawa po nila? Hindi po sila umimik. Wala pong response. Kaya po ang Panginoon, sabi po niya rito, galit po siya. Hindi dahil napahiya ang Panginoon. Galit po siya dahil po dun sa puso. Yan po yung holy anger. Hindi naman po kasalanan po yun. Galit ang Panginoon. Kasi po yung galit na yun, ang sabi po niya dito, sapagkat ikinalungkot niya. Kanina nakita natin, pag nakikita niya yung maraming tao, siya po'y nahabag. Dahil sila po ay parang tupa na walang pastor. Ito naman pong mga Pariseo, siya po ay nalungkot. Galit na nalungkot. Bagamat kasi alam nila yung Word of God, pero matigas na yung puso nila. At ang maganda sa Panginoon, parehas niya pong in-approach yung dalawa po na ito. In-approach niya po yung pong may karamdaman, in-approach niya rin po ito pong mga religious group. At nakakalungkot, nakita po natin na hindi po umimik ang mga tao po na ito. Kaya nga sabi po sa 1 Thessalonians 2:14, tayo rin po ay ina-approach ng Diyos. Tinatawag po ng Diyos through the gospel. 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magamit ng kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Upang magkamit, ng kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Tinawag. Kaya po, may chances po yung dalawa pong nandoon po, no? Yung isa, tinawag niya na, lumapit ka. Di ba? Yung may paralyzed. After nun, hindi niya agad ginamot. Tinawag niya rin muna yung isa. Hinarap niya rin po yung mga Pharisees. Para din po dun sa concern po nila, dun sa problema po nila, yung heart po nila. Wala po silang karamdaman, pero ano po yung sabi ng Panginoon, matigas po yung puso nila. At bakit tumigas? Kasi po yung continuous rejecting po ng Word of God, ng tawag ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po nating hintayin po yun. Maharing po yung gospel, lagi po natin naririnig, pero kung continuous po natin ire-reject to, parang mamamanhid na yung puso mo. Parang wala na lang, naririnig mo na. Pero hindi mo napapansin, matigas na yung puso mo. Parang sa advice, lagi kang ina-advise, sinasabi sa'yo, sige. Hanggang sa hindi mo naman ginagawa, hindi mo pinapakinggan, tumigas na yung puso mo. Hanggang sa parang naging normal na lang sa'yo. Ganun yun, nangyari kay Parao. At ganun yung mga nangyari sa mga matitigas ang pusong sinasabi ng Panginoon. Bagamat sila po ay expert, kasi Pharisees po sila. Nakita po natin doon sa chapter 2. Pero po yung problema, sabi doon sa verse 5, ng ating pong pinag-aaralan, yung pong puso po nila ay matigas. At nandun po sila. Ang reason po nila, bakit nandun po sila? Watch Him, sabi sa English. So wala po silang pakialam dun sa may karamdaman na lalaking nandoon. Ang Panginoon naman, on other hand, ay siya po yung nakapokus. Ano pa? Accuse Him. Sila po ay, or ang ating Panginoon ay i-accuse po nila. Kaya nga po dito po sa verse, yung pong after mapagaling, sabi po dito sa verse 6, at nagsilabas ang mga Pariseo at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano. Alam niyo po yung Herodians, mga Hudyo rin po ito. Pero sila po ay, kumbaga,
kumampi sa mga Romano. At ang Herodians at mga Pariseo, sila po ay mortal enemy kahit sila po ay parehas pong Hudyo. Dahil po nga ang mga Herodians po ay kumampi po sila sa mga Romana nung panahon po na yon. So parang sila po yung nagpapatupad ng mga taxes, sinisingil po nila yung pong mga kapwa po nila Israelita. Samantalang yung mga Pariseos, more on, sila po ay law. Nakikita po nila na against yon sa law. Kaya sila po yung nagkakaaway. Pero meron po silang one thing in common. Galit po sila sa ating pong Panginoong Yesus. Kaya kahit magkaaway sila, pero dahil po ang Panginoon, kumbaga parehas nilang gusto na mawala ang Panginoon. Nilapitan po ng mga Pariseo, yung pong mga Herodians. Mga kapatid, gusto ko po din pong magkaroon po tayo ng pagbulay sa oras po na ito. Tingnan po natin yung mga puso po natin. Tayo po ay mananampalataya, tayo po ay hindi na mananampalataya. Ibig sabihin, tayo believer na po. Kung lagi po natin nire-reject po yung gospel, huwag naman po sanang dumating na maging matigas na yung puso po natin. Alam niyo po yun, yung kahit alam na mali, kahit alam mo na yung gospel, minsan meron pong ganyan eh. Matigas na yung puso nila, parang ang hirap na nila na lumapit sa Panginoon. Sa atin naman pong mga naglilingkod, alam mo na ito yung gustong gawin paggawa sa ng Panginoon. Alam mo, gusto niya yung new life. Alam niya, gusto niya na magamit yung iyong spiritual gifts. Pero tumitigas yung puso. Huwag din sanang umabot po doon sa tumigas yung ating pong mga puso. Kasi sabi po sa Jeremiah chapter 17 verse 9, yan po ang pinakamadaya po na part ng ating pong mga katawan. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. Ito pa po, at totoong masama. Sinong makakaalam? Number 2, nakita po natin. Ito rin pong mga heart, matigas na puso ay nakita rin po ng ating Panginoon. Ang kagandahan po sa ating pong Panginoon, parehas po ay binigyan niya po ng chance. No? Tinawag niya parehas, in-approach niya parehas, at yan din po yung gospel. Nakita po natin na tayo tinatawag naman ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. At number 3, kahulihan po, kung babalikan po natin yung sa Mark chapter 2, sabi po dito sa verse 5, bandang huli, o chapter 3, iunat mo ang iyong kamay, at iniunat niya at gumaling ang kanyang kamay. Ito na po yung after niyang ma-approach yung pong mga Pariseo, na binalikan po niya yung pong may karamdaman. At ang sabi po niya, iunat mo ang iyong kamay. Una, gusto ko pong pansinin po natin, ito pong ginawa ng ating Panginoon. Ito pong mga sinabi ng ating pong Panginoon. Siguro, i-compare po natin sa Mark chapter 2 verse 11. Sabi po dito, sa iyo ko sinabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa bahay mo. Ang teksto po nito, ito po yung mga magkakaibigan na dinala po nila yung paralyzed din po nilang kaibigan, yung binutas po nila yung bubong at hinulog po nila dahan-dahan yung kanilang kaibigan. At hindi lamang po kamay yung paralyzed po nitong kaibigan po nila, kundi ang kaniyang buong katawan. At John chapter 5 verse 8, sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ang teksto rin naman po nito, ito rin po yung pilay, may karamdaman. At hindi po siya makaabot po dun sa
Siloe, yung pagka sinasabi doon, pagka may time na ang anghel pumunta ron, kinaukaw niya yung tubig at yung unang makakapunta, gagaling siya. Ito rin po yung senaryo po na ito. At ang sabi ng Panginoon, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan. Ano po yung mako-compare po natin dito po sa sinabi po ng ating pong Panginoong Yesus dito po sa may mga karamdaman? Doon po sa ating pong binasa, sabi niya, o sa teksto po natin, stretch out your hand. Di po ba parang, kung titingnan natin kung ako yung paralyzed yung kamay, parang, weird sa aking pakinggan yan. Kasi nga paralyzed ako paano ko i-stretch yung kamay ko? Stretch ko yung kamay. Doon sa pilay, nung sinabi ng Panginoon na magtindig ka, tumayo ka, buhatin mo yung, di ba parang weird din na yun yung sasabihin sa iyo ng Panginoon? Kasi po, alam niyo po, ano po yung makita po natin dito? Dito po kasi, nais po ng Panginoon, makita po natin yung pong pananampalataya nito pong mga pinagaling po niya. Yun po ay act ng faith. Pinagawa po ng Diyos yung hindi nila kayang gawin. Hindi niya sinabi doon sa ito pong may karamdaman yung kanang kamay niya, hindi niya sinabi na magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan. Iba yung sinabi ng Panginoon. Ano po yun? Specific, stretch your arms. Yun yung problema niya. Hindi niya kayang stretch yun sa sarili po niya. Pinagawa po ng Panginoon yung hindi po nila kayang gawin. At isa lang po ang makakagawa po nun, faith. Hindi po nila sinabi sa Panginoon, Panginoon, hindi ko nga kayang idiretso kasi paralyzed po ito. Ginawa po nila. Kasi sila po ay meron pong pananampalataya. Ganyan po ang kaligtasan din po natin. Hindi po natin kayang iligtas yung sarili po natin. Tingnan po natin. Ito pong paralyzed po na ito, maaaring nakakalakad pa po ito, marahil yung kaliwang kamay niya, nagagamit niya pa. Pero specific na hiningi ng Panginoon sa kanya, yung kanang kamay po niya, stretch po niya. Hindi niya po kayang gawin yon. Kung siya lang po, hindi niya po kayang gawin yon. Pero dahil sa pananampalataya, nakita po natin, nagawa po niya. At alam niyo po, yan po yung act ng faith. Nagiging possible po yung pong mga hindi posible. Dahil po sa pananampalataya. Ang kaligtasan po natin, imposible po siya sa ating pong mga sarili. Tatandaan niyo po yung mayaman, lumapit sa Panginoon, yung batang mayaman, Panginoon, sabi niya, anong gagawin ko para maligtas ko? Sabi ng Panginoon, sundin mo itong mga utos na ito. Sabi ng Panginoon, sabi ng kabataan, nagawa ko na po lahat yan. Sabi niya. Tapos, napangiti ang Panginoon, sabi niya, meron ka pang hindi nagawa. Benta mo ang iyong kayamanan, ipamigay mo. Tumalikod yung mayaman, iniwan niya ang Panginoon kasi hindi niya kayang gawin yun. Hindi naman ibig sabihin na pag pinamigay niya, ligtas na siya. Yun po yung point ng, sabi niya, ang kasalanan, mahulog ka lang sa isa, nagkasala ka na. Yun yung gustong i-point ng Panginoon. Kasi sabi niya, nagawa ko na lahat. Pero meron siyang hindi kayang gawin. Ibig sabihin, guilty na siya dun sa lahat ng kasalanan na sinabi niyang kaya niyang gawin. Kaya yung mga alagad ng Panginoon, Panginoon, kung yung mayaman, hindi niya kaya iligtas yung sarili niya, paano gagawin ng tao yun? Sabi ng Panginoon, imposible sa tao, sabi niya. At ganun po yung kalagayan po natin. Imposible po sa atin na tayo po ay iligtas po natin yung ating sarili. Para tayo pong hindi natin kaya. Kaya nga yung mga magkakaibigan, di po ba? Dinala po nila yon, binuwat po nila yon. Nagbutas sila ng bubong. Hinulog nilang dahan-dahan. Tapos sasabihin sa'yo ng Panginoon, magtindig ka, buhatin mo yung higaan mo, umuwi ka. Samantalang dinala siya doon na ang dami nagdala sa kanya. Pero bakit nangyari po yun? Kasi yung faith po nung pinagaling po niya. Kaya alam niyo po mga kapatid, napakaganda po nito dahil po ang kaligtasan po natin, hindi po siya nakabase sa mga gawa po natin. Kasi po nakita po natin kung ito po'y sa gawa po natin. Imposible. Katulad nun sa John chapter 8,
maaring marami nang nauna. Kung meron tayong mga karamdaman, marami nang nauna. Pero ang ating pong kaligtasan, ang nagpagaling dito po sa ating pong pinag-aaralan, yung pananampalataya. Yung pong mga Pariseyo, nakita po natin, meron din po silang chance. Pero ang sabi nga po, hindi po sila umimik. Kasi yung pong reason nila, nung nandun po sila, hindi po para doon. Meron na po silang reason. Kaya after ng mapagaling po nila, o mapagaling ng Panginoon, yung pong may karamdaman, ano pong ginawa ng mga Pariseyo? Umalis sila agad eh. Wala na silang pakialam. Umalis sila agad. Nakita nila yung motive nila, yung objectives nila. Basta makita lang natin na pinagaling niya to sa araw ng Sabat. Pero in reality, kasi nga by faith po ito, walang ginawa ang Diyos. Wala siyang parang ritual na ginawa para pagalingin yung tao na yon. Isa lang yung sinabi niya, stretch your hands. Wala pong Sabat po, wala pong sinuway ang Diyos. Hindi niya po sinuway yung law. Sabi lang ng Panginoon, stretch your hands. Hindi nga siya hindi katulad ng mga alagad, di ba? Pumitas pa nga sila, di ba? Pero yun, in-stretch niya lang yung hands niya. Kasi po yung faith po yung nagpagaling, hindi po yung gawa. At kung matitingnan po natin, kung yung pong mga Pariseyo umalis, sabi po dun sa verse 7, sabi po niya dito dun sa bandang huli, at nagsisunod sa kanya ang lubhang karamihang tao mula sa Galilea at mula sa Judea. Ito po yung patunay nung pong mga naghahanap sa Panginoon, sumunod sila sa Panginoon nung nakita yon, at yung patunay nung matitigas ang puso. Nung nakita yon, kung malambot yung puso nila, baka nagsisi sila. Ay, mali kami. Ito talaga ang Mesyas. Pero hindi. Dahil sa katigasan ng puso po nila, umalis sila, nakipagsabwatan po sila sa mga Herodians. At nakita po natin, after po ng mga bagay po na ito, akala nila nagtagumpay sila nung napako na sa krus ang ating Panginoon, napatay nila ang ating Panginoon. Pero in reality, yun naman po ang nagbigay po ng buhay na walang hanggan sa lahat po ng sasampalataya. Katulad, ito pong meron pong karamdaman po na ito na sinabi ng Panginoon, stretch your hands. Nawa sa umaga po na ito, baka nais din pong sabihin ng Panginoon sa atin, by faith, stretch natin yung hands po natin. Maring sa sarili natin, meron tayong maraming hindi natin kaya. Nakita na po natin yung kaligtasan, hindi po natin kaya. Sa mga paglilingkod po natin, sa ating sarili, hindi rin po natin kaya. Pero by faith. Kaya nga lagi pong sinasabi ng Panginoon, pagka sa Matthew, yung commission, Lo, I will be in you always. Kasama po natin ang Panginoon. Ibig sabihin po nun na hindi po tayo nag-iisa. At ang kailangan lang po natin ay yung act of faith. One step, sabi nga nung kanta, one step more. O kaya, stretch your hands. Yun po ay by faith. At naman dito po sa ating pong message po na ito, isa rin pong paalala po sa atin, wala po tayong matatago sa Panginoon. At kung meron man po sa atin yung pong matigas ang puso at hindi niya pa po tinanggap ang ating Panginoong Hesus, huwag po nating patagalin. Kasi every time na nilalagpasan po natin yung pong tawag ng Panginoon, tumitigas po yung puso natin. Tandaan po natin yun. Tumitigas po ang ating pong mga puso. At baka hindi na po natin marinig ang tawag ng Panginoon. Hindi dahil hindi na siya tumatawa, kasi po matigas na yung puso po natin. At nawa, ang bagay din po na ito ay makita po natin muli na ang Panginoon naman, katulad po doon po sa may karamdaman, may experience niya po yung miracle ng ating pong Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung rest, yung pong Sabat. Yung pong rest, kahit po sa despite ng merong trouble, despite ng merong difficulties, may rest. Kasi po, nasa Panginoon po tayo. Hanggang doon lang po, tayo po yung manalangin. Muli po, Ama, kami po yung nagpapasalamat. Tunay po, Ama, na ang bawat isa po sa amin ay alam po ninyo ang kalagayan, spiritually,
at magaling sa amin pong mga secular life. Salamat din po dahil patuloy po kayo nagbibigay ng pagkakataon po sa amin at patuloy po na inaanyayahan po kami. Walang iba kundi sa persona ng aming Panginoon dahil tunay po siya po ang magbibigay ng sabat sa amin. Kapahingahan po sa lahat po ng distraction, problema, kabigatan po sa buhay po na ito. At muli, ang dalangin po namin ng aming pong mga puso ay pukawin po ninyo para ito po ay hindi humantong po sa katigasan po nito at patuloy po namin baliwalain ang inyo pong mga tawag po sa amin. Salamat po at patuloy dalangin po namin na pangunahan po ninyo ang lahat po ng mga kapatiran, maging po sa pamilya po nila Brother Berting. Patuloy ingatan nyo rin po sila, ang mga kapatiran na hindi po namin kapiling din po. At ang lahat po ng ito'y muli amin pong dinadalangin sa tanging ngalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, maraming salamat po sa mga salita na nahayag. At ganoon din po, salamat din po sa kapatid na ginamit upang ihayag po ito. At nawa, habang ito po ay ating pinagbubulayan, awitin po natin itong page 54. Tanging kay Kristo. Inihiling ko po sa ikatlong stanza tayong lahat ay tumayo at tingin po natin kay kapatid na Christian na pangunahan tayo sa closing prayer. Kay Kristo ang aking buhay at sa Kanya'y laging naakay. Ang pagkalim ay ikagagalak sa buhay ko palagi ay sapat. Jesus, sumananako, ako'y iyong tunay. Pagkat dahil sa akin, ikaw ay matay. Kaya't ikaw na lamang ang paglalahanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Tanging kay Kristo ang kaligtasan, ang aking sala'y Kanyang inasan. Kaya't pagtawag ay pakikinggan, ang magayabang iya'y sundan. Jesus, sumananako, ako'y iyong tunay. Pagkat dahil sa akin, ikaw ay matay. Ikaw na lamang ang paglalahanan ng buong buhay ko, Jesus, pakailan pa man. Tanging kay Kristo ko ibibigay hanggang matapos sa buhay, upang magamit sa pag-aakay ng pagpapaluwang naliligaw. Kung nananako, ako'y iyong tunay. Pagkat dahil sa akin, ikaw ay matay. Kaya ikaw na lamang
ang pangyayari. Lord Jesus, magpakay, Mama. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Ama, patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan po sa araw na ito, lalo na po sa iyong mga salitang nahayag sa umagang ito. Salamat po, Ama, dahil ito po ay naging paalala po sa amin, sa bawat isa po sa amin, sa mga sumampalataya po at sa mga hindi pa po sumasampalataya, na pinakita niyo po ang iyong mga salita na kami po ay nakikita niyo po ang bawat pinagdadaanan po namin, ang bawat sitwasyon po, ang kondisyon po ng aming buhay dito po sa mundong ibabaw na ito. Pinakita niyo po sa amin na nakikita niyo po ang laman po ng aming mga puso. At ito po ay pinaalala niyo po na kami po ay huwag maging matigas ang aming puso sa pakikinig ng iyong mga salita, Ama. Salamat din po, Ama, sa inyong anak na ginamit na naghayag ng iyong mga salita. At ang dalangin po namin ay patuloy niyo po siyang gamitin at bigyan ng kalakasang pisikal at higit ang spiritual, Ama, upang patuloy niyo po siyang magamit na maghayag ng iyong mga salita. At humingi po kami ng kapatawaran, Ama, sa mga pagkakamali at pagkakasalang nagagawa namin. Kung kami po ay minsan matigas ang aming puso, lalo na po sa mga bagay na inuuna namin, ang mga bagay na nakapalibot sa amin, Ama. Dalangin po namin na linisin mo po ang anumang karumihan na meron po kami upang ito po ay hindi maging hadlang sa pagsunod namin sa iyong kalooban. At salamat po, Ama, at binigay niyo po ang aming Panginoong Hesus na nagbibigay ng tunay na kapayapaan at hindi po ang sanglibutang ito. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat at ito po ay aming hinihiling at idinadalangin sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak si Jesus. Amen.